Mahigpit na yakap-yakap ni Red ang kanyang nobya na si Lilith at kasalukuyang nagkukubli sila ngayon sa puno sa ilalim ng madilim na gabi. Kumala si Red mula sa pagkakayakap sa kanyang nobya at hinawakan niya ang mukha nito gamit ang kanyang dalawang palad. Lilith, lalayo tayo. Mamumuhay tayo ng tahimik na tayong dalawa lang. May sapat akong pera para sa pagsisimula nating dalawa sa bago nating buhay. Papayag ka ba na ilayo kita mula sa gulong to? Papayag ka ba na makasama ako? Seryosong sad ni Red sa kanyang nobya habang nilalamok na si Blue at inip na ito kahihintay sa kanyang kuya. Oo Red, payag ako. Sasama ako sa'yo. Mahal kita Red. Sobrang mahal kita. At alam kong pipigilan tayo ng mga magulang natin sa pag-iibigan nating dalawa. Lalo na ng ina mo. Alam ko na ilalayo niya tayo mula sa isa't isa. Dahil abot langit ang galit niya sa pamilya namin. Kaya kung ilalayo mo ko, ay sasama ako. Aniya sa binata at niyakap siya nito ng sobrang higpit. Lalayo tayo Lilith. Pupunta tayo sa lugar kung saan malahi tayong magmamahalan. Malayo sa gulo ng mga magulang natin. Yung tipong masaya tayo kahit tayong dalawa lang. Aniya sa nobya at patuloy pa silang nag-usap tungkol sa kanilang planong pagtanan. Hoy, anang pangalan mo diba? Tanong ni Blue sa dalagang parang pipi. Ilang ulit na kasi silang nakikita dahil sa kalokohan ng kanilang mga kapatid, pero hindi pa niya ito naririnig na magsalita. Ano naman ngayon? Maiksi at malamig nitong turan sa binata. Pagsabihin mo nga yung ate mo na bilisan nilang Red dahil ayoko madamay sa sigalot na to. Mahirap na kasing maging bunso ng kuya ko dahil sa ate mo. Maldito nitong bigkas sa babae at inirapan lang siya nito ng mga mata. Ikaw palang may problema eh. Bakit hindi mo kaya yun sabihin sa kapatid mo? Prangka nitong wika sabay iniwanan ng binata. Pambihirang babae. Sambit ni Blue at napakamot na lang siya ng kanyang sariling ulo dahil akala niya ay mabait ang dalaga ngunit hindi pala. Sa tatlong magkakapatid kasi ay si Anang may pinakamaamong muka. Ngunit hindi niya akalain na sa babaeng yun pa siya masusupalpal. Matapos mag-usap ni Red at Lilith ay umuwi na sila sa kanya-kanya nilang mga mansyon upang mag-impake para sa kanilang napagkasunduang pagtatanan. Habang papasok si Lilith at Anay nakapamewang silang sinalubong ng kanilang ina sa pintuan at may hindi ito kaaya-ayang muka. Napayuko si Lilith at Ann sa itsura ng kanilang ina. Batid nila na sermon na naman ang aabuti nilang dalawa. Saan kayo galing? Taas kilay na tanong ni Doña Gracia sa anak. Sa labas lang po mama, naglakad-lakad at nagpahangin lang kami. Palusot ni Lilith sa ina ngunit pinag-cross lang nito ang dalawa nitong kamay. Sa labas? Nagpahangin? Talaga ba? O baka nakipagkita na naman kayo sa mga dilakasa? Anito sa mga anak. Mama, sa labas lang po talaga kami nagpahangin. Dugtong ni Ann upang pagtakpan ng kaniyang ate. Ann, akala ko sa lahat ng mga anak ko ay ikaw ang matapat sa akin ngunit hindi pala. Kaya paano na kita paniniwalaan ngayon kung alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa inyong magkakapatid? Sambit nito at walang balak na maniwala sa ni isa sa kaniyang mga anak. Alam niya kung ano ang nagagawa ng isang pag-ibig sa isang tao. Siya mismo sa sarili niya ay naranasan na rin niyang umibig at masasabi niyang alam niya ang ikot ng mga utak ng kaniyang mga anak. Lilith, Ann, sapat na si Ate Anari niyo. Huwag niyo naman sanang dagdagan. Pero alam kong hindi pa rin kayo makikinig sa akin. Kaya simula sa araw na ito, ay grounded kayo. At ni isa sa inyo ay walang pwedeng lumabas hanggat walang nagtatanda sa inyong dalawa. Maliwanag ba? Mariin itong wika sa mga anak na siyang hindi tinanggap ni Lilith. Pero mama, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo pwedeng kunin ang kalayaan at kaligayahan namin mula sa amin. At bakit hindi? Ako ang ina niyo. At ako ang nagsilang sa inyong tatlo. Kaya may karapatan ako sa kahit anong gusto kong gawin sa inyo.
Kung hindi niyo sana ako sinuway, ay hindi na tayo aabot sa ganito. Malistrikta nitong wika sa mga anak. Hindi likas na mahigpit si Gracia, ngunit kailangan niyang maging mahigpit sa kaniyang mga anak dahil nagiging masigasig ng mga ito dahil sa pag-ibig. Pag-ibig na mahigpit niyang ipinagbabawal. Pero mama, walang pero Lilith. Yun ang utos ko at tapos ang usapan. Akyat sa taas. Utos nito sa dalawa niyang anak at wala namang nagawa ang mga ito kundi sumunod. Lumipas ang ilang mga oras ay panay na ang pabalik-balik ni Lilith sa kanyang nilalakaran. Naanimoy may makatinghigad ang nakadikit sa kanyang mga paa. Ate, hindi ka ba nahihilo sa ginagawa mo? Kung hindi, baka pwede namang umupo ka muna dahil akong naduduling sa mga pinagagawa mo eh. Reklamo ni Ann sa kanyang kapatid at pasalampak na naupo si Lilith sa kama na may mabigat na loob at hindi mapakaling utak. Ann, 30 minutos na lang at oras na ng aming pagkikita ni Red sa lugar na aming napagkasunduan. Dapat sa mga oras na ito ay nandun na ako. Ann, tulungan mo naman ako. Pakiusap nito sa kapatid. Nagdikit naman ang dalawang kilay ni Ann at mga mata niya ay punong-puno ng pagtataka at katanungan. Ate, kanina lang kayo nagkita at gusto mong makipagkita ulit sa kanya? Ann, hindi mo ko naiintindihan. Ngayong gabi sasama na ako kay Red. Magpapakalayo-layo na ako kasama siya. Ano? Aalis ka? Lalayas ka? Paano si Mama? Ate, nandoon na si Ate Anari sa loob ng mansyon ng mga dilakasa. Mahirap sa damdamin ni Mama yun, ngunit tinanggap pa rin niya ang sitwasyon na yun para sa magiging anak ni Ate. Kaya ate, huwag mo naman sanang dagdagan ng hinanakit ni Mama. Kumbinsi ni Ann sa kanyang kapatid at bahagya namang natahimik si Lilith. Napag-isip-isip niya ang sinabi ng kanyang kapatid at nakonsensya siya sa gagawin niya sa kanyang ina. Gayunpaman ay nanaig pa rin ang kagustuhan niyang makita at makasama si Red. Ann, hindi mo ko naiintindihan eh. Lalayo lang ako pero hindi ko kayo kakalimutan. Kailangan ko lang talagang lumayo ngayon kasama si Red. Dahil alam naming ilalayo nila kami sa isa't isa, Ann. Mahal ko si Red. At hindi ko kayang malayo sa kanya. Ann, kapag umibig ka na ay maiintindihan mo rin ako. At hindi mo ko kailangan na maintindihan ngayon. Ang kailangan ko ay ang tulong mo. Kailangan ko ang tulong mo, Ann, kaya sige na. Tulungan mo naman ako. Pakiusap nito sa bunso nilang kapatid at bumuntong hininga si Ann. Sige, tutulungan kita. Pero ate ha, ipangako mo na babalik ka. Ipangako mo sa amin na kahit malayo kay, iisipin mo pa rin si Mama. Aniya rito at tumango si Lilith. Salamat, Ann. Kailanman na hindi ko kayo malilimutan. Pangako babalik ako. Aniya rito at agad na siyang nag-impake ng kanyang mga damit. Tinulungan siya ni Ann na makatakas. Palihim na dumaan si Lilith sa bintana ng kanilang silid at nagsilbing lookout niya si Ann. Matagumpay na nakatakas si Lilith at kasalukuyang nakaupo na ito ngayon sa malaking bato sa ilalim ng puno. Naghihintay sa kanyang nobyo na dumating. Nasaan na kaya si Red? Sana'y walang nangyaring masama sa kanya. Aniya sa kanyang isipan habang halos maputol na ang kanyang leeg. Katatanaw sa kanyang nobyo kung parating na ba ito, ngunit wala pang Red ang dumadating. Habang sa kabilang banda naman ay nakakulong si Red sa kanyang silid. Natunugan ng Doña Martina ang plano nitong pagtakas mula sa kanyang mansyon. Kaya kinandado niya ito sa loob ng kwarto nito. Kating-kati na ang mga paa ni Red na umalis sa kanilang mansyon at panay na ang kanyang tingin sa kanyang relo. Napatayo siya mula sa kama nang biglang bumukas ang pintuan. Senyorito, handa na po ang inyong pagkain. Sambit ng katulong at inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Nilapitan ni Red ang kasambahay at mahina itong binulungan. Marie, umibig ka na ba? Tanong nito sa katulong at napatingala ito sa kanya. Oo naman po, kaya nga po may 4 akong anak eh. Sambit nito at mapaklang napangiti ang binata. Kung gayon, naiintindihan mong nararamdaman ko, hindi ba?
Oo naman po, sir. Sobrang naiintindihan kita pero malas mo eh. Pinanganak kang mayaman. Malas ka naman sa ina. Masyadong suplada. Anito sa binata na walang kapreno-preno ang bunganga. Pwede bang humingi ng pabor? Ano po iyon, sir? Pwede mo bang ibigay ito sa nobya kong si Lilith? Pakiusap niya rito at inilahad ang isang papel sa babae na hindi nito pinag-isipang tanggapin. Matatagalan siguro akong iabot ito sa nobya mo, sir. Mahigpit si madam ngayon sa mansyon at hindi basta-bastang makakalabas ngayon ng kahit sinong mga tauhan dito. Pero sige, iaabot ko ito sa nobya mo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Saan ko ba siya maaaring puntahan o makita? Doon sa sapa. May malaking puno doon ng nara. Alam mo yun, hindi ba? Madalas ka doon kapag binabantay ng ama mo ang mga kabayo. Doon mo makikita si Lilith at ibigay mo agad yun sa kanya. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Marie. Aniya rito at matapos nilang mag-usap ay iniwan na siya nito. Matapos ang pag-uusap na yon, ay panay ang paghanap ni Marie ng tiyempo upang makaalis siya ng mansyon nang walang sabit. Nang mapansin ni Marie na halos walang tao sa paligid at tapos na rin naman siya sa kanyang mga gawain, ay dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa pababa sa matarik na hagdan ng mansyon ng mga dilakasa. Panaylingon pa niya sa kanyang likuran upang tignan kung sinong maaring makakita sa kanya. Saan ka pupunta? Malastrikta at malditang wika ni Martina sa kanyang katulong na aning may magnanakaw sa pagpuslit mula sa kanyang pamamahay. Ay, impakta! Gulantang niyang bulalas nang bigla siyang gulatin ng Donya sa kanyang pagpuslit sa mansyon. Agad na itinago ni Marie sa kanyang likuran ng kapiraso ng papel na hawak-hawak niya upang walang mapansin ang Donya sa kanya. Bingi ka ba? Sabi ko, saan ka pupunta? May diin itong tanong sa katulong. Dito lang po sa ibaba ng hagdan. Tapos na po kasi ako sa lahat ng trabaho ko sa taas kaya naisipan kong magmuni-muni muna. Palusot niya rito at peking ngumiti. Marie, wag mo kong utuin. Alam ko ang binabalak mo kaya akin na yung papel na hawak mo. Bilis! Utos nito sa katulong. Ngunit hindi gumalaw si Marie. At wala itong balak na ibigay sa Donya ang papel na ibinigay sa kanya ng sered niya. Donya Martina, wala po akong papel na hawak. Palusot niya sabay nilukot ang papel sa kanyang mga kamay at inilaglag ito sa mga bulaklak nang hindi napapansin ng Donya Martina. Sabing akin na! Singhal na utos nito at hinablot ang mga kamay ng babae na nakatago ngunit wala itong nakita na kahit ano sa kamay ng kasambahay. Nasaan na? Nasaan ang hawak mo kanina? Akin na! Parang baliw nitong turan at patuloy pa rin sa pagpanggapang babae na wala siyang alam sa hinahanap ng Donya sa kanya. Ano pong papel, Donya Martina? Wala po kong hawak na papel. Arte niya rito ngunit hindi kumbinsido ang Donya sa palusot niya. Marie, wag mo kong bilugan. Alam ko na may tinatago ka sa akin. Marie, mamili ka. Ang trabaho mo o ang sered mo? Kapag hindi mo pa ibinigay sa akin ang sulat ni Red para sa babae niya, ay ngayon din mismo ay wala ka ng trabaho. Wala na rin trabaho ang ina at ama mo dito sa loob ng pamamahay ko at hasyenda ko. Ngayon mismo ay umalis na kayo dito sa ibabaw ng lupa ko. Banta nito sa kasambahay na ikinasindak ni Marie. Ayaw niyang mawalan siya ng trabaho dahil kailangan niyang kumita para sa kanyang anak at pamilya. Hindi rin pwedeng madamay ang hanap buhay ng kanyang mga magulang dahil gusto niya lang makatulong sa kanyang isang amo tungkol sa problema nito. Donya naman, huwag naman po kayong ganyan. Madali naman po akong kausap eh. Ito po ang hinahanap niyo. Aniya, at agad na hinahanap ang papel na kanyang hinulog kanina sa mga bulaklak at ibinigay ito sa Donya. Ayan, huwag niyo naman po kaming ipatanggal sa trabaho namin, Donya Martina. Kailangan po namin ang mga trabaho namin rito. Dugtong niya at maldita siyang tinitigan ng Donya sa mga mata. Mabuti naman at matalino ka, Marie.
Sige na, bumalik ka na doon sa taas at wag na kitang makitang muli dito sa baba. Naiintindihan mo? Mahigpit nitong sabi sa babae at tumango-tango naman ito sa amo. Opo, naiintindihan ko po. Tura nito sa Donya at agad na bumalik sa taas. Nakokonsensya man ay walang magagawa si Marie dahil kabuhayan nilang nakataya kapag mas pipiliin niyang tulungan ng sered niya. Mas kailangan niya ng trabaho ngayon kaysa ang tumulong. Habang sa baba ng hagdan, ay binabasa ng Doña Martina ang nakasaad na sulat at tumaas ang kaniyang isang kilay. Umasa kang may darating sa'yo, Lilith, pero malas mo dahil hindi anak ko ang darating para sa'yo. Aniya sa kaniyang isipan na tila ay siyang may pinakawalang pusong ina sa balat ng lupa. Tinawag niya ang kaniyang masugid na tauhan at agad naman itong lumapit sa kaniya. May pag-uutos ka ba sa akin, Doña Martina? Tanong nito sa amo. Kaya nga kita pinatawag, hindi ba? Gamitin mo nga muna ang utak mo bago ka magtanong sa akin. Mataray nitong wika sa kanyang utusan. Akin na muna ang lighter mo. Anito at binigay ng lalaki ang kanyang lighter sa Donya at kasunod na yung pag-apoy ng sulat ni Red para sa nobya nitong si Lilith. Matapos masunog ang papel, ay ibinaling na ng Donya ang kanyang atensyon sa lalaki. Ngayon, Gibo, nais kong gumawa ka ng ibang sulat para sa babaeng yun at makipagkita ka sa kanya kaagad. Ikaw nang bahala sa trabaho mo kung paano mo yan gagawin. Nakahanda na ang bayad mo sa akin kaya gawin mo ng maayos ang trabaho mo, maliwanag. Anito sa tauhan at tumango-tango ito sa kanya. Maliwanag po, Doña Martina. Basta masipag ka pong magbayad ay hahandugan kita palagi ng malinis na trabaho na may magandang resulta. Kumpiyansang tura ng lalaki na siyang nagustuhan ng Doña Martina. Matapos magkasundo ng dalawang mag-amo, ay agad na gumawa si Gibo ng peking liham at lahat ng isnulat niya ay taliwas sa mga isinulat ni Red. Agad na pinuntahan ni Gibo kung nasaan si Lilith. Red, ikaw na ba yan? Sambit ni Lilith nang may maaninag siyang isang lalaking paparating. Sumilay ang mga ngiti sa labi ng dalagang ngunit agad din yung nabura nang sa pagtanggal ng lalaki ng sombrero nito ay hindi ito ang kaniyang nobyo. Mang Gibo, bakit kayo naparito? Kasama mo ba si Red? Nasaan na po ba siya? Agad na tanong ni Lilith sa lalaki. Ma'am Lilith, hindi ko po kasama ang nobyo mo pero nandito ako at may dala akong liham niya para sa'yo. Ito po. Anito, sabay abot ng papel sa dalaga. Agad naman iyong kinuha ng dalaga mula sa kamay ng lalaki at dali-daling binasa sa tulong ng maliit na lampara. Habang binabasa ng dalagang liham ay isa-isang tumulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. At isang malaking kabiguan ang umukit sa kanyang mukha na may malalim na hinanakit. Nang matapos basahin ng mga nakasaad sa liham, ay galit niyang pinunit ang papel sa maliit na mga peraso at pabagsak itong itinapon. Mang Gibo, sabihin mo sa amo na isa siyang walang kwentang lalaki. Duwag siya at walang isang salita. Sabihin mo rin sa kanya na nagsisisi ako kung minahal ko siya. Pakisabi sa kanya na pinunit niya ang puso ko, kagaya kung paano ko pinunit ang liham niya para sa akin. Pakisabi rin sa kanya na kailanman ay hindi na siya magiging parte ng buhay ko. Mariin niyang sabi sa lalaki sabay tinalikuran ito habang lumuluha. Habang si Gibo naman ay masaya at may ngiti sa mga labi. Nasasabik itong ibalita sa kanyang amo na matagumpay niyang nagampanan ang trabahong ibinigay sa kanya. Isa pa, nasasabik na rin siyang humawak ng perang pinaghirapan niya. Habang sa kabilang banda naman, ay lutang na humihikbi ang dalagang si Lilith sa kadiliman. Hinayaan niya ang kanyang sarili na namnamin ng sakit at bighati na gawa ng taong mahal niya. Gayunpaman ay mas pinili ni Lilith na bumalik sa mansyon nila. Mula sa mansyon ay nagtataka si Anne kung bakit bumabalik ang kaniyang kapatid at isang liham ang ibinato ni Lilith para sa kanilang bunso. Binasa iyon ni Anne at tinanaw ulit ang kanyang kapatid at nais niya itong babain ngunit sumenyas ito sa kanya na aalis na ito.
Nais mang pigilan ni Ann ang kanyang kapatid ngunit wala siyang nagawa. Matapos ang masakit na gabing yon para kay Lilith, ay pinili niyang lumayo mula sa kanyang nayon. Lumayo siya nang sa gayon ay mabilis siyang makalimot mula sa sakit na kanyang natatamasa. Nais na niyang ibaon sa limot ang kanyang pag-ibig sa lalaking natatangi niyang minamahal. Lumipas ang halos 6 na taon ay tila parang aligaga pa rin si Red kahanap sa kanyang nobya, na bigla na lang nawala at ni hindi man lang ito nagpaalam. Kinausap niya rin si Ann tungkol sa kapatid nito ngunit wala itong sinasabi sa kanya. May kutob siyang alam ni Ann kung nasaan si Lilith ngunit hindi ito nagsasalita. Magulo ang utak ni Red kaya pumunta siya sa office ng kaniyang kapatid na si Gray. Red? Halos sabay na bulalas ng dalawang magkapatid na sina Blue at Gray nang bumungad sa pintuan ang panganay sa kanilang lahat. Pasalampak na umupo si Red sa sofa ni Gray at hinilot-hilot ang kanyang ulo. Red, ilang taon ang aburido ang utak mo ah. Hindi ka pa ba nagsasawa niyan? Parehas lang kayo ni Kuya Gray. Mga aligaga kahanap sa mga nawawala niyong kapiraso. Hay nako, ayoko na talagang umibig. Sambit ni Blue sa kanyang kuya. Huwag kang magsalita ng tapos, Blue. Iibig ka rin sa tamang panahon at maiintindihan mo rin kami kapag ang sitwasyon namin ay sitwasyon mo na. Anito sa bunso nilang kapatid at ibinaling ang kanyang atensyon kay Gray. Ikaw, Gray, nahanap mo na bang mag-ina mo? Bumuntong hininga si Gray. Hindi pa, but there's a kid na parang bumuo sa akin. Ang sarap palang maging ama. That kid let me know how it feels to be a father. Sagot niya rito. Anyway, Red, kamusta ang paghahanap mo kay Lilith? Wala pa rin akong alam hanggang ngayon. Ang galing niyang magtago mula sa akin, Blue. Nasa bahay naman si Ann. Wala ba siyang nakakwento sa'yo tungkol sa kapatid niya? Wala, kuya. Para naman kasing nilayoan ng dila ang babaeng yun eh. Every time I try to talk to her, ay kung hindi katahimikan ang sasagot niya sa akin, ay isang malaking supalpal ang inaabot ko sa kanya. Reklamo niya sa kanyang mga kapatid at bahagyang tumawa ang mga ito. Masanay ka na. Si Ann kasi yan. Siya ang may pinakamaamong mukha ngunit siya rin ang pinakamahirap pakisamahan sa kanilang tatlo. Sambit ni Red sa bunso nila at napakamot ng ulo si Blue. Ewan ko nga ba't bakit umabot sa ganito si Mama. Binili niya ang kalahati ng property ni Tia Gracia at upang maibalik ang naipagbili na property, ay kinuha niya si Ann bilang kabayaran ng lahat. Hindi ko sukat akalain na aabot si Mama sa ganitong kasamaan. Sabat ni Blue at napabuntong hininga na lang silang tatlo. Matapos makipag-usap na Red sa kanyang mga kapatid, ay bumalik na siya sa kanyang sariling office. Umupo siya sa kanyang desk at tinignan niya ang mga resume ng mga taong nag-apply para maging bagong sekretary niya. Napagod na siya kakabasa sa mga resume ngunit wala siyang napupusuan ni isa sa mga ito. Kaya pabagsak niyang itinabi ang mga resume. Ngunit isang resume ang naiwan sa kanyang desk. Mabilis na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang babaeng nasa litrato ng resume. Mabilis niyang kinuha ang papel na yon at mas tinitigan pa niya ito. Gusto niyang makasigurado sa kanyang nakikita dahil baka imahinasyon niya lang ang lahat. Subalit kahit ilang kura pa nga ang kanyang gawin ay walang nag-iiba. Ang babaeng matagal na nga niyang hinahanap ang nasa litrato ng resume. Lilith! May say niyang bigkas sa kanyang sarili at agad niyang pinatawagan ang number na nakasaad sa papel. Agad namang natanggap ni Lilith ang kanyang tawag at sobrang saya niya nang makatanggap agad siya ng magandang feedback sa isang kumpanya na kay tagal na niyang pinapangarap na pasukan. Talaga po? Tanggap na po ako? Halos hindi makapaniwalang sambit niya sa linya. Yes, and your job will start tomorrow early in the morning. We are looking forward for your work. Sambit ng babaeng nasa kabilang linya at nagbaba na ito ng phone. Pagkababa ng phone ay halos lumundag si Lilith dahil sa tuwa. Sa wakas, ay makakapasok na siya sa kumpanyang kanyang pinapangarap. Kinabukasan, ay masayang tinungo ni Lilith ang naturang building at kasalukuyang kasama niya ngayon ang isang sekretary ng magiging boss niya.
Lilith Miranda is your name, right? Kaswal na tanong ng sekretarya sa kanya. Yes po. Kaswal niya ring sagot rito habang sabay silang naglalakad papunta sa office ng nagmamay-ari ng building na yon. Okay, Lilith. I will tell you a little information tungkol sa boss natin. Mabait siya pero madalas aburido ang kanyang utak kaya pagpasensyahan mo na siya. Ayon kasi sa usap-usapan iniwan niya ng girlfriend niya noon nang walang paalam kaya siya ganyan. Iniwan ng girlfriend? Akala ko may asawa at may edad na ang nagmamay-ari ng kumpanyang to. Ay hindi, bata pa si Sir at nasa 34 pa lang siya. Single and not yet married. Huwag kang mag-alala. Overall, mabait naman si Sir. Aniya sa dalaga upang huwag itong kabahan kapag kaharap na nito ang boss nila. Kung mabait bakit ka aalis bilang sekretary niya? Taka niyang tanong dito. Aalis ako kasi bigo ako kay Sir. Hindi ko siya napaibig. Biro pa nito at napatingin naman ng seryoso si Lilith sa kanya. Humagalpak naman sa tawa ang babae dahil sineryoso ng dalagang biro niya. Ano ka ba? Biro lang yon. Ikaw naman. Aalis ako dahil ikakasal na ako. Tsaka hindi ako aalis. Nag-leave lang ako at anytime ay pwede akong bumalik kay Sir. Hindi naman pwedeng habang wala ako ay walang ibang sekretary si Sir, di ba? Anito at narating na nila ang office. O siya, maiwan na kita. Ikaw nang bahala sa sarili mo Huwag kang kabahan. Bilin pa nito sa kanya at nginitian niya ito at pinasalamatan. Bago kumatok sa pintuan ay kay lakas ng kabog ng dibdib ni Lilith. Pumunta siyang excited sa building na yon ngunit ngayon ay tila parang sasabog na siya sa sobrang bilis ng pagpintig ng kanyang puso. Natural lang naman siguro yon dahil ang kumpanyang papasukan niya ay isa sa mga bigating kumpanya sa buong Pinas. Isang buntong hininga pa ang pinakawala ni Lilith tsaka kumatok ng pintuan. Narinig naman ng binatang pagkatok na yon. Come in. Anito at binuksan ng dalagang pintuan. Good morning po, Sir. Ako nga pala si Lilith, ang bago mong sekretary. Ikinagagala ko palang makapagtrabaho rito. Aniya sa lalaking nakatalikod sa kanya. Habang nakatalikod ito, ay kakaibang emosyon naman ang hatid nito para sa kanya. Ang tindig nito ay pamilyar sa kanya. Habang naiisip niya ang lalaking nasa kanyang isipan ay tila may mga kabayong nag-uunahan sa loob ng kanyang dibdib. Gayunpaman ay ikinalaman niya ang kanyang sarili at hinihintay niyang sumagot ang lalaki sa kanya. Mukhang tama nga ang dati nitong sekretary. Parang aburido nga palagi ang utak nito dahil kanina pa siya nagpapakilala at hindi pa siya nito pinapansin. It's been a long time, Lilith, since the day you left me. Sambit ng lalaki na nagpakaba ng husto ng kaniyang puso. Halos hindi magkamayos sa pagkabog ang puso ng dalaga nang makita niyang paharap na ang lalaki sa kanya. Sa sagot nito sa kanya ay kilala na niya kung sino ito. Sa bawat galaw ng katawan nito paharap sa kanya ay tila halos hindi siya makahinga. Hindi pa siya handa na muling harapin ang taong mula sa kanyang nakaraan na may malaking sala sa kanya. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pilat ang kanyang puso. Nang makaharap na ang lalaki ay nagpakawala siya ng maraming hangin. Shocked to see me again, Lilith? Malamig nitong wika na may lumbay sa tinig. Agad namang nabuhay ang galit mula sa puso ng dalaga na matagal nang nananahimik. Ikaw lang pala. Mas malamig nitong sambit at sarkastiko itong ngumisi. Ikaw palang nagmamay-ari ng building na to. Wow, big improvement ha? Kung alam ko lang na ikaw lang palang makikita ko, ay sana hindi na ako nagpunta. Nakakasuka pala dito sa office mo. Amoy duwag na tao. I'm sorry, Mr. Red, pero hindi ko pala kayang pagsilbihan ng duwag na kagaya mo. Maldita nitong wika sabay talikod at binuksan ng pintuan. Subalit nagtaka siya kung bakit ayaw magbukas ng pintuan. Sa inis ay kinalampag pa niya ito ng sobrang lakas at tinapunan ng masamang tingin ang lalaki. Palabasin mo ako, Red. Hindi ko kayang tagalan ng pagmumukha mo rito. Mariin niyang sambit sa lalaki pero tinitigan lang siya ng binata. Ikinalulungkot ko na simula nang pumasok ka sa loob ng office ko na to,
ay wala ka ng karapatan na lumabas pa. Wala ka ng karapatan na lumayo gaya ng ginawa mo dati. You don't have the right to leave me again, Lilith. Istrikto at teritorial nitong wika sa dalaga at inihakbang ang mga paa palapit sa dalaga. Lumayo ka mula sa akin, Red. Ayokong makita kang muli kaya paalisin mo na ako dito sa loob ng office mo. Red, wala na tayong dahilan para magkita pa. Mariin niyang wika sa lalaki ngunit hindi nagpatinag ang binata. Patuloy pa rin ito sa paghakbang palapit sa kanya, habang siya naman ay tila estatwang hindi makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit parang ayaw kumilos ng katawan ko? Bakit hindi ko pa rin makuhang ialis mula sa kanyang mga tingin ko? Red, anong gayumang meron ka? Aniya sa kanyang isipan habang palapit ng palapit ang lalaki sa kanya. Nang tuluyan ng makalapit ang binata, ay mahigpit nitong hinawakan ng magkabilang balikat ng dalaga sabay ipinako ni Red ang likod nito sa pintuan. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo, Red? Kapag makalabas ako dito sa loob ng office mo, ay kakasuhan kita ng harassment. Tandaan mo yan. Banta niya sa binata at sarkastiko itong ngumisi. Nainis naman si Lilith sa mga ngisi na yun ni Red. Dahil sa malabad boy nitong ngisi, ay ang una niyang dahilan kung bakit niya ito inibig noon. And now, he is showing that dumb smile to her again. Bagay na ikinaiinis niya. Hinawakan ng binata ang baba ng dalaga at pinatingala ito sa kanya. Malakas na kinuha ni Lilith ang kanyang muka mula sa pagkakahawak nito sa kanya. But he is strong and not letting her to get away. Lilith, do you know how crazy I become nung mga panahong basta ka nalang nawala sa asyenda? May idea ka ba kung paano ako nabalisan nang hindi na kita muling nakita pa? And here you are, in front of me. Pinagtatabuyan ako at pilit akong sinisipa palayo. Ikaw na nga itong may sala, ikaw pa itong matapang. Ikaw pa itong may gana na sampahan ako ng kaso. Hindi pa ba sira ang ulo mo sa ganyan, Lilith? Tell me, ano bang kasong pwede kong isampa sa'yo sa biglaan mong pangiiwan sa akin, ha? Sambit ng binata na may panunumbat sa mga tinig habang matulis niyang tinititigan ang dalaga sa mga mata. Hindi naman nagpatalo ang dalaga at matapang niya ring tinitigan sa mga mata ang lalaki. Huwag mo akong pagmukaing ako ang mali, Red, dahil ikaw tong duwag. Pangiinsulto niya sa lalaki at kumunot naman ang noo ng binata. Paano siya nito natawag na duwag kung ito naman ang umalis at lumayo? Hindi ka makaimik, hindi ba? Kasi totoo. Totoong duwag ka at wala kang ibang alam kundi ang magtago sa sayo ng maldita mong ina. Dugtong nito at malakas na sinuntok ni Red ang pintuan dahilan upang matahimik ang dalaga. Mabilis siyang nasinda kung paano siya titigan ni Red ngayon. Para itong leon na handang lumapas sa kanya anumang oras. Huwag mo kong tawaging duwag, Lilith, dahil hindi ako mahina. Mahina ka, Red. Mahina ka. I said I'm not. At hindi akong tipo ng lalaking takot sa ina. Hindi ako ganon, Lilith. That night, kahit mahirap sa akin ng lahat ay ginawa kong makakaya ko to see you. Pero nung dumating ako ay wala ka na. Simula ng araw na yun ay hindi ka na nagpakita pa sa akin. So tell me, sino sa atin ang duwag? Aniya sa dalaga at hindi naniwala si Lilith sa kanya na dumating ito ng mga gabing yon. Tumawa ang dalaga ng nakakainsulto. Talaga? Dumating ka? Huwag mo akong lokohin, Red. Dahil hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa isip ko ang mga sulat mo para sa akin. Sinabi mo doon na mali ka sa desisyon mo. Sinabi mo sa liham mo na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang karangyaan. Kaya tinatapos mo ng lahat sa atin. Kaya wag na wag mong baliktarin ang lahat, Red. Hindi ganyan ang sulat ko sa'yo. I asked Mary to send my letter na matatagalan ako sa pagdating. Pero darating ako. Sinabi ko na maghintay ka pa dahil dadating ako para sa'yo. Pero noong dumating ako ay wala ka na. Wala ka na at hindi na kita muling nakita pa. Hindi na ni isang beses sa loob ng ilang taon. Now, tell me, how dare you put me into hell, Lilith? How dare you burn my heart for you? How dare you to leave me? Matapos mang patibukin ang puso ko, ay iiwan mo lang ako. Anong klaseng tao ka? Nagmamahal ka ba talaga? O pinaglaruan mo lang ako? Sumbat nito sa dalaga at halos binabaliktad naman ang sikmura ni Lilith sa mga sinasabi ni Red sa kanya.
na puro pawang kasinungalingan lamang. Dahil sa galit, ay mabilis niyang sinampal si Red ng sobrang lakas kaliwat kanan. Sino ka para baliktarin ako? Sino ka para pagmukhain akong masama, Red? Kahit anong kasinungalingan ang sasabihin mo sa akin, ay hindi na ako muling maniniwala pa. Tama ng isang beses mo kong dinurog. Isinumpa ko mula noon na ibabaon na kita sa limot at kahit kailanman ay hindi mo na ako masasaktan pa. Malinaw ang mga sulat na binigay sa akin ni Mang Gibo, Red. Kaya tama ng kasinungalingan mo. Hindi na kita mahal at hindi na kita mamahalin pa. Mariin niyang wika na ikinagalit naman ni Red. Sampalin mo pa ako ng isa pa, Lilith, at makikita mong hinahanap mo. Sambit niya sa dalaga na may halong pagbabanta. At anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo rin ako? Hindi ako natatakot sa'yo, Red. Matapang niyang wika, sabay sampal na naman sa mukha ng binata. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi na pinayagan ni Red na dumapo pa sa mukha niya ang isa pang sampal ng babaeng mahal niya. Ipinako ng binata ang isang kamay ng dalaga sa pader at mapagbanta niya itong tinitigan sa mga mata. Isampal mo pa yung isang kamay mo sa mukha ko kung gusto mo talaga akong saktan. Sampalin mo pa ako, Lilith. Hurt me now, and I can't assure you of what will happen next. Banta nito sa dalaga. Napalunok ng sunod-sunod si Lilith ng kaniyang sariling laway habang titig na titig sa mapanganib na mga mata ng lalaki para sa kanya na nakakaagaw hininga. Halos tumigil sa pagpintig ang kaniyang puso sa sobrang lapit nila at dahil sa tensyon na bumabalot sa pagitan nilang dalawa ngayon. Are you scared? Sinasabi ko na sa'yo na saktan mo ko. May pahintulot kita, Lilith. Come on, hurt me, and the next move is up to me. Muli nitong banta sa dalaga. Huwag mo kong sisisihin sa magagawa ko sa'yo, Lilith. Hindi ko masisigurado sa'yo na ligtas ka sa kamay ko. Lalo na at sa loob ng office na to, ay tayo lang dalawang magkasama. Dugtong nito ngunit nagpakita pa rin ng tapang ang dalaga. Ngumisi siya at nagpanggap na hindi siya nasisindak sa banta ng binata. Tinatakot mo ba ako, Mr. De La Casa? Pasensya ka na, pero ni katiting natakot ay wala ako para sa'yo. Matapang niyang wika sabay sampal sa lalaki ngunit sa muli ay nabigo siya at napako lang ang kanyang ikalawang kamay sa pader. At ngayon ay tila isa siyang kawawang pusa na nakabitin sa pader sa harap ng amo nito. Kahit nasisindak na siya ay patuloy pa rin siya sa pagpapanggap na hindi siya nakakaramdam ng takot dito. Kahit na ang totoo ay nilulukuban na ng kaba ang kanyang puso't damdamin. Matagal na niyang tinapon si Red ngunit ngayon na malapit sila sa isa't isa ay tila muli siyang nanlalambot. She is scared right now to fall for him gayong isinumpa na niya noon na hindi na niya ito iibigin pang muli. Lilith, matalino ka diba? Do you understand everything now? Naiintindihan mo ba kung anong sitwasyon mo ngayon sa mga kamay ko? Naiintindihan mo ba kung gaano ko kagustong halikan ka ngayon dito mismo sa loob ng office ko? Anito, sabay inamoy ang lieg ng dalaga. Napaigtad naman si Lilith sa ginawa ng binata. Tila nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa ginawa nito sa kanya. Tumatama sa malambot niyang balat ang mainit na hininga nito. Rinig na rinig din niya ang bawat pagbuga ng hininga nito. Mga hininga na ani mo'y nagpipigil ng sarili nitong init. Naramdaman niya rin ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay na mas nagpadagdag ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kasunod nun ay nadama niya ang mukha ng binata na nasa bandang tenga niya kung nasaan nakalagay ang tinatago niyang kiliti. You should stop right there, Red. Aniya na may pagbabanta sa lalaki. Kahit ang totoo ay nanghihina na siya sa presensya nito. Nanlalambot ang kanyang katawan habang ang kanyang puso ay walang humpay sa pagtibok na animoy isa itong hayop na kumakawala mula sa kwadra. Stop right there? Sarkastiko nitong wika sabay maiksing tumawa. Stop right there? Dahil nakikiliti ka. Do you still remember how I kissed your skin right there before? Anito, na tila ay nanunubok sa dalaga. Huwag kang makipaglaro sa akin, Red. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. At pwede ba, huwag na tayong mag-aksepa ng panahon sa isa't isa. Matagal na tayong tapos.
Mariin niyang wika rito at inilapit ng binata ang mukha nito sa kanyang muka at kulang na lang ay magdikit na ang kanilang mga labi. Matagal na tayong tapos? No, you are wrong, Lilith. Kailanman na hindi pa natapos ang kung ano man ang meron sa ating dalawa noon. You ran away kaya hinanap kita. Ngayon, at natagpuan na kita, you have to fix me. You have to fix my broken heart, Lilith. Anito, at idinikit ang kanyang ilong sa ilong ng dalaga, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi nito. Napalunok siya ng sunod-sunod ng kanyang sariling laway dahil sa tuksong bumabalandra sa kanya. Nakadama si Red ng init ng kanyang katawan habang hindi nilulubayan ng kanyang paningin ng mga labi ng dalaga. Habang tinitignan niya ang mga ito, ay naaalala niya kung paano niya ito hinahalikan noon. Mas nararamdaman naman ni Lilith ang mas bumilis na paghinga ni Red at kinakabahan na siya sa maaaring galaw nito mamaya. Red, bitawan mo ako! Utos niya sa binatang naghahabol ng hininga ngunit tila bingi lang ito na animoy walang naririnig kahit na anumang mga salita. Sinabing bitawan mo ako! Singhal niya rito ngunit wala pa ring naririnig ang lalaki. Red, I said bitawan mo ako! Malakas niyang singhal upang gisingin ang nalalasing nitong diwa. No! Mariin itong sambit sa dalaga at kinagat nitong sarili nitong labi. Lilith, I can't. I can't. And I can't hold myself anymore. I can't stop myself anymore, Lilith. I miss your skin. I miss your lips. I miss everything about you. And I can't stop myself anymore. Hingal nitong wika sabay kabig sa bewang ng dalaga at mahigpit itong niyakap sabay agresibong inangkin ang mga labi nito. Halos kainin ni Red ang mga labi ng dalaga dahil sa pananabik niya rito sa loob ng mahabang taon. Nangungulila siya sa pagmamahal nito para sa kanya. Sa bawat halik na ibinigay niya sa dalaga ay panay naman ang paghampas ni Lilith sa binata upang bitawan siya nito ngunit matigas ang katawan ni Red. Para itong kasing tibay ng bakal na hindi matitibag. Dahil makulit ang mga mapanakit na kamay ng dalaga, ay muling ipinako ni Red ang mga kamay nito sa pader at wala nang naging palag si Lilith. Walang nagawa ang kanyang lakas laban sa binata. Hanggang sa kusa nang sumuko ang katawan ng dalaga sa lalaki. Naramdaman ni Red na hindi na nanlaban si Lilith sa kanya kaya binitawan na niya ang kamay nito. Kusa na rin yumakap sa kanya ang mga kamay ng dalaga at malaya na siya nitong tinutugunan. Red, ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga para palambutin mo ko ng ganito kadali? Wika ng isipan ni Lilith habang hinahalikan ng labi ng binata at naging mainit pa ang bawat tugon nila sa labi ng isa't isa. Binuhat ni Red ang dalaga at pinahiga ito sa kanyang table at agarang hinubad niya ang kanyang necktie at ang kanyang sleeve. Lumantad naman sa mga mata ni Lilith ang mas kumisig na katawan ng binata. Bumalandra sa kanyang mga mata ang maumbok nitong dibdib na may magandang balbon at ang kumpletong bilang ng abs nito. Sa muli ay agad siyang sinunggaba ng mga halik ng binata at kusa naman siyang yumakap rito. Lilith, more. Hug me more. Higpitan mo pa ang yakap mo sa akin dahil baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko na angkinin ka dito sa loob ng office ko at dito pa mismo sa ibabaw ng desk ko. Lilith, hug me at huwag na huwag mo akong bibitawan. Baka tuluyan na akong mawala sa sarili ko. Aniya sa dalaga habang nakasubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. Ginawa naman ni Lilith ang pakiusap niya rito. Niyakap siya nito ng sobrang higpit at hindi siya nito binitawan. Agad na gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at nag-uumapaw ang saya sa kanyang puso. Dahil may nararamdaman pa siyang pag-asa at apoy sa naputol nilang pagmamahalan noon. At mas isinubsob pa niya ang kanyang muka sa leeg nito. Umaabuso ka na, Red. Saway ni Lilith sa kanya at isang ngiti na naman ang gumuhit sa mga labi ng binata. You miss me too, right? Tanong nito na para bang isang bata na naghihintay ng magandang sagot. Admit it, Lilith.
I know you miss me too. Dugtong niya at isang buntong hiningang pinakawala ng dalaga. Red, what happened that night? What about the letter? Hindi mapigilan niyang tanong sa binata. Kung ang sulat na natanggap mo kay Mang Gibo ang ibig mong sabihin, ay wala akong alam doon. Noong araw na alis ako ay nahuli ako ni Mama. Ikinulong niya ako sa silid at halos mabaliw na ako kakaisip sa'yo noon. Kung paano ba ako makakarating, kung paano ba ako tutupad sa usapan natin gayong nakakulong ako sa malarehas naming tahanan. Aniya sa dalaga at niyakap niya ito ng sobrang higpit habang nakadagan siya rito. Lilith, I didn't betray you. Mahal kita at halos mabaliw ako nang nawala ka sa akin. That's why hinanap kita. I never stopped finding you. And now, God gave me you. He find a way para mahanap kita. At ngayon na nandito ka na sa tabi ko, ay wala na akong balak na pakawalan ka pa, Lilith. Please tell me that you still love me. And don't tell me no. Anito sa dalaga na tila'y nagmamakaawa sa magiging sagot nito. Red, I was hurt at hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na mahal pa rin kita agad-agad after the pain I had simula ng gabing yun. Oo, you remain special for me, pero I'm not sure if it was still a love. Seryoso niyang wika sa binata at tinignan siya nito ng napakaseryoso sa mga mata. Then, I will help you to know that you still love me, Lilith. Give us a chance for 2 months long, at kapag sa loob ng 60 days na yun, ay hindi ka pa rin nakakahanap ng sagot, I will stop to chase you. Pakakawalan kita ng bukal sa loob ko. Basta't you have to stay with me in my house for 2 months. And please, don't say no. Pakiusap nito sa kanya at hindi naman iyon pinagkait ni Lilith sa binata. Kagaya nito ay nais niya ring malinawan tungkol sa pagmamahal niya rito. Kung pagmamahal pa nga ba ito o isa na lang closure tungkol sa kanilang nakaraan. Habang sa kabilang banda naman ay parang aso kung makasunod si Blue sa bawat yapak ni Ann sa loob ng kanilang mansyon. Panay ang kulit niya rito mula pa nung isang araw upang makakuha siya ng kahit anong impormasyon tungkol sa kapatid nitong si Lilith. Kasalukuyang naglilinis ng mga kagamitan si Ann ngayon at nakapanampiling naman si Blue sa mesa habang nakatingin sa dalaga. Habang si Ann naman ay kanina pa naiirita sa kilos ng lalaki. Hindi na nakatiis si Blue at inis na nilapitan ng dalaga. Ann, ano ba? Anong oras mo ba akong bala kausapin? Halos kalahating araw na ako naghihintay na kausapin mo ko ah. Nagkapamewang niyang reklamo rito habang nagsasalubong ang dalawang mga kilay. Senyorito, malaki po ang mansyon niyo at kulang ang isang araw ko para malinis lang ang buong pamamahay niyo. Para may malinis kayong upuan, mesa, sala at higaan. Ngayon, kung naiinip kayo, ay pwede niyo naman akong tigilan at huwag nang hintayin pa. Ganun lang po kasimple. Aniya sa lalaki at wala siyang pakialam dito. Ano? Di ba sabi mo kakausapin mo ako kapag alas 10 na? O anong oras na? Di ba alas 10 na? Kaya it's time for me to talk to you, di ba? Paniningil nito sa dalaga at tumaas ang isang kilay ni Ann. Oo nga, alas 10 na nga tama. Pero ang sinabi ko sa'yo, kakausapin kita sa oras na alas 10 kapag tapos na ako sa mga gawain ko, di ba? At senyorito, wala pa po ako sa kalahati ng trabaho ko. Aniya rito at mas kumunot ang noo ng binata at wala siyang pakialam na iniwanan ni Ann. What? You tricked me! Ann! Ann! Tawag niya sa pangalan nito habang hinahabol niya ang bawat pagyapak nito, ngunit walang tigil sa paglalakad ang dalaga. Kaya hinarang na niya ito. Napatigil naman si Ann sa paglalakad at matapang na tinitigan ng boss niya habang kasama niyang mahaba niyang pasensya sa kakulitan nito. You tricked me, right? You're playing games with me, Ann. Look, don't do this to me dahil naiinis na ako. Aniya rito. Naiinis na rin po ako sa inyo, senyorito. Marami pa po akong trabaho at inaabala niyo po ako. Reklamo niya. Abala na kung abala, but you said you will talk to me. Mahaba nang hinintay ko sa'yo ah. 1 linggo na to, Ann, pero hindi mo pa ako kinakausap. Nauubos ng pasensya ko. Nauubos na rin po ang oras ko sa inyo, sir. Napipi ko na ako sa inyo. Reklamo niya rito. Ann,
Para na akong asong sunod ng sunod sa'yo. Naghihintay na kausapin mo. Luke, 2:00 na. Pwede na ba ang 2:00? Hindi pa rin po. Maglalaba po ako ng 2:00 at marami po kayong labahin kaya matatapos ako ng mga 5:00. Aniya rito. Then, pagkatapos mo niyan, ay kausapin mo na ako. Hindi pa rin po, sir. Pagkatapos kong maglaba ay magluluto pa ako para sa inyo. At pagkatapos niyan, ay maghuhugas pa ng pinggan at maglilinis ulit para bawas ng trabaho ko bukas. Sa makatuwid, pagod po ako at wala po akong oras para sa inyo. Aniya rito at muli itong iniwan. Habang si Blue naman ay pakiramdam niya ay napaglaruan siya ng isang babae. Mula pala itong oras para sa kanya ay bakit pinaghintay siya nito ng halos 1 linggo. Habang sa kabilang banda naman ay magkasama si Red at Lilith sa isang bahay. Dinala niya ang dalaga sa magiging kwarto nito. Feel yourself at home, Lilith. My house is your house now. Act like what you want. You can also act like my wife. Pilyo nitong sambit sabay ngisi. Teka nga, Red. Awat ng dalaga sa binata nang pumasok ito sa loob ng magiging kwarto niya. Napatigil naman si Red. Yes, honey? Honey mong mukha mo. Akala ko ba kwarto ko to? Bakit ka papasok? Oo, kwarto mo nga to. At kwarto ko rin. Pilyo nitong sambit sa dalaga. I told you can act like my wife if you want. Because you are my wife for me. Dugtong nito. Anong kalokohan to, Red? Sa ibang kwarto ka nga matulog. Ito naman, ayoko matulog sa ibang kwarto. Dahil takot ako sa dilim. Takot akong mag-isa. Pagsisinungaling niya sa dalaga na hindi nito pinaniwalaan. Ako ba pinaglolo ko mo, Red? Ilang taon, ilang buwan ka na bang mag-isa dito sa pamamahay mo? At ngayon ka pa matatakot? Kalokohan. Aniya rito at kinuha ni Red ang kamay ng dalaga. Totoo, takot ako sa dilim. Dahil mula nung nawala ka sa akin ay hindi na ako nakaranas na maging maligaya. Para akong nasa dilim ng mga panahon na yun. Takot akong mag-isa dahil nandito ka na ulit. Takot na ako na iwan mo ulit. Don't worry. We will be together in one bed pero hindi kita gagalawin. I promise. Hati tayo sa kama. At niyakap ay hindi kita yayakapin. Anito at nagtiwala naman si Lilith sa binata. Walang yakapan ha? Walang halikan kagaya ng ginawa mo kanina. Paninigurado niya rito. I promise. Walang magaganap na ganun ulit, pero... Anong pero? Wala naman. Huwag mo nang isipin yon. Tara na, matulog na tayo. Anyayo niya sa dalaga at hinila ito pahiga sa kama. Red, akala ko bahati tayo. Reklamo niya sa lalaki nang mahigpit siya nitong yakapin. Oo, hati tayo pero bukas na. Anito sa nahihimbing na tinig. Bitawan mo nga ako, Red. Hindi ako makahinga sa mga yakap mo eh. Rebelde niya rito ngunit hindi siya nito pinagbigyan. Huwag kang maingay. Let me sleep this way with you. Kahit ngayong gabi lang. Please. Pakiusap nito ngunit pumalag pa rin ang dalaga subalit kalaunan ay sumuko na rin ito nang maramdaman niyang walang balak itong bitawan siya. Hanggang sa nakatulog na rin siya sa mga bisig nito. Ang pagsasama ni Red at Lilith sa loob ng isang bubong at iisang kwarto ay mas naging daan para kay Lilith upang malinaw siya sa kanyang sarili na mahal pa nga niya talaga ang binata. Nasa loob ng ilang taon ay ito pa rin ang may hawak ng kanyang puso. Ngunit hindi pa niya ito sinasabi sa binata sa kung ano man ang tunay niyang nararamdaman para rito. Kasalukuyang nakaupo siya ngayon sa kanyang desk habang nagbabasa ng mga magiging schedule ni Red sa mga meeting nito. Pansamantalay siya muna ang naging sekretary nito. Habang nagbabasa, ay napasilip siya sa kaniyang relo. Oras na pala para sa kape ni Red. Dali-dali siyang tumayo at agad na pinagtimpla ng kape ang binata. Matapos niyang magtimpla, ay kumatok siya sa pintuan nito. Bukas yan. Sambit ng binata mula sa loob at agad na pumasok si Lilith. Kape mo. Kaswal niyang wika sa lalaki. Ilagay mo lang dito sa table ko. Sagot nito sa kanya na siya namang sinunod niya. Nang mailagay ang kape sa desk,
ay agad na siyang tumalikod sa binata. "Stay," anito sa kanya. Humarap siya sa binata at nagtama ang kanilang mga mata. "Red, may trabaho pa ako. Hindi ako pwedeng magstay dito," aniya sa lalaki. "I'm the boss here and I want you to stay. I ask you to stay because I can think properly," anito sa kanya at kumunot ang noo ng dalaga. "At ano naman ang gagawin ko rito?" "Just sit or sleep. Wala kang ibang gagawin dito kundi ang manatili lang. I can think properly kapag hindi kita nakikita. So please stay." Pakiusap niya sa dalaga at pinagbigyan siya ni Lilith. "Sige, pero saglit lang ha," aniya at ngumiti ang binata. Pinagbigyan niya ito hindi dahil sa pakiusap nito kundi dahil gusto niya rin itong makita at makasama. Umupo siya sa sofa at kalaunan ay nakaidlip na siya. Nang makita ni Red na nakatulog ng dalaga, ay tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Nilapitan niya ito at hinubad ang kanyang tuksido at kinumot ito sa dalaga. Napatitig siya sa maamo nitong muka. Umupo siya sa sahig upang mapagmasdan pa niya ang maganda nitong imahe. Hinaplos-haplos niya ang pisngi nito at nilaro-laro ang konting hibla ng buhok nito. Habang tumatagal ang kanyang pagtatitig sa mukha ng dalaga, ay mas lalo siyang natutuksong halikan ito. Ang ganda ng babaeng pinapangarap niyang maging asawa at makasama sa habang buhay. Ngunit hindi niya alam kung mahal pa ba siya nito kagaya ng pagmamahal niya rito. Umaasa siya na matutugunan at masuklian nito ang kanyang pagmamahal rito dahil wala siyang ibang babaeng pinangarap kundi ito lamang. Unti-unting lumalapit ang mukha niya sa mukha ng dalaga hanggang sa dumampi na ang kanyang labi sa mga labi nito at paulit-ulit itong siniil ng halik. Habang si Lilith naman ay unti-unting nagigising dahil may kung anong makulit na nilalang na lumalandi sa kanyang mga labi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay si Red yun. Napatigil naman ito sa paniniil ng halik sa kanya. "I'm sorry to wake you up, Lilith. I just can't stop myself to kiss you," paliwanag niya rito habang nag-iwas ng tingin ng dalaga. "Lilith, I love you," dugtong niya at hinaplos ng dalaga ang mukha ng binata. Napatingin si Red sa babaeng mahal niya at ginagap niya ang kamay nito na nakahawak sa kanyang pisngi at hinalikan ang palad nito. "God knows, Lilith. God knows how much I love you." Seryoso niyang wika sa dalaga. "I love you too, Red." Walang atubili niyang wika sa binata at nanlaki ang mga mata ng binata na animoy nagulat ito sa kanyang narinig. What did you say, Lilith? Can you say it again?" Aniya rito. "I said, I love you too." Pag-uulit ng dalaga at malapad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata. "I love you! I love you!" Paulit-ulit nitong sambit sa dalaga na may puno ng sigla sabay hinalikan ang labi nito ng paulit-ulit hanggang sa ang dalawang pusong nagmamahalan ay nagkaroon ng mainit na pag-iisang katawan. Hindi na nila napigilan ang kanilang pagnanasa sa isa't isa at tuloy nang ang isinuko ni Lilith ang kanyang sarili para sa binata. Ang kanilang puso na dati ay nawasak ay muling nabuo dahil sa wagas na pagmamahal nila sa isa't isa. Ang tunay na pag-ibig ay kahit lumipas man ang ilang taon at kahit ilang pang-unos ang dumating ay magagawa pa ring paglaban basta't tunay na pag-ibig lang ang kaagapay. Simula ng araw na yon ay nagsama ng dalawa na para silang tunay na mag-asawa. Kasalukuyang nakaupo ngayon ng dalaga sa sofa habang nanonood siya ng TV nang biglang may nag-doorbell sa kanilang bahay. Binuksan niya ang pintuan at bumungad sa kanya ang isang empleyado ng kumpanya ni Red. "Ma'am Lilith, pinabibigay po ni Sir." Sambit nito sa dalaga sabay abot ng isang malaking kahon. "Ano to?" "Hindi ko po alam, ma'am. Sabi lang sa akin ni Sir na iabot ko lang ito sa inyo at pinapasabi niya rin po na magbihis po kayo agad
dahil ihahatid ko po kayo sa kanya. Anito na mas ikinataka ng dalaga. Saan daw po tayo pupunta? Teka, nasaan ba siya? Bawal daw po sabihin, ma'am. Sabi niya 7:30 ay nakabihis na raw po kayo. Anito sa kanya at tinignan niya ang relo at 7 o'clock na. Sige Manong hintayin mo ako dito at magbibihis muna ako. Sambit niya at dali-daling nagbihis. Isinuot niya ang mamahaling dress na bigay sa kanya ng binata. Nag-ayos lang siya ng konti sa kanyang muka at buhok, tsaka bumalik sa driver. Ang ganda mo po, mama. Puri nito sa kanya at isang matamis na ngiti ang kanyang iginawad rito. Salamat po. Kaswal niyang turan rito at pumasok na siya sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe, hindi pa rin mapigilang magtanong ni Lilith sa driver. Manong, anong meron po ba? Bakit kailangan ko magbihis ng ganito? Dadalo ba kami sa party? Aniya at naggibit balikat lang ito sa kanya. Dinala siya ng driver sa isang ingrandeng restaurant na pagmamay-ari ni Red. Habang nasa labas pa lang siya, ay nagtaka na siya kung bakit halos walang tao sa restaurant na yon. Hindi naman mahina ang restaurant ni Red. Isa pang nakapagtataka ay sobrang ingrande ng restaurant ngayon. Naiiba sa kaswal nitong ayos. Pinagbuksan siya ng guard ng pintuan. Pagkapasok niya doon, ay sumalubong sa kanyang red roses petals na nakalatag sa sahig. May red carpet pa at maraming kandila ang nakasindi. Sabay tumugtog ang violin habang ang mga waiter at waitress naman ay nakayukong nakahilera sa paligid. Kinalabit niya ang isang waitress upang tanungin. Ano bang meron? Usisa niya rito. Espesyal po, ma'am. Maikli nitong sagot sa kanya at isang ilaw ang sumindi sa madilim na parte at doon niya nasilayan ang guwapong binata. Nilapitan siya ni Red at inilahad ang isang kamay nito para sa kanya at malugod niya itong tinanggap. Inalalayan siya ni Red hanggang sa makaupo siya sa silya na may magandang pagkakaayos na table. Waiter! Tawag ni Red sa kanyang tauhan at nagdala ito ng mamahaling pagkain sa mesa. Sa mga nangyayari, hindi maiwasang kabahan si Lilith, kaya tinanong niya ang lalaki. Red, anong pakuluto? Kinakabahan naman ako. Aniya at ngumiti lang ito sa kanya. Just eat and relax. Maya-maya lang ay malalaman mo rin ang lahat dahil may nais akong sabihin sa'yo. For now, let's enjoy the food. Sagot nito at iyon nga ang ginawa nilang dalawa. They enjoyed the food together with a good chat. Nang matapos na silang kumain ay muling nagtanong si Lilith at kanina pa siya hindi matahimik sa pakulo ni Red. Red, can you please tell me kung bakit nga may paganito ka? Kanina pa kita tinatanong pero wala ka pang sagot. Gusto mo ata na atakihin ako sa sakit sa puso dahil sa kababalaghan mong to eh. Aniya sa binata at napatawa naman ito. You're silly. Anito at bumuntong hininga. Well, I will tell you of what is the reason sa lahat ng mga ito. Dugtong ni Red at napangiti naman si Lilith at nais niyang humagalpak sa tawa dahil bigla na lang kumulot at pumiyok ang broskong boses ng binata. Don't laugh at me, Lilith. Kung naguguluhan kay, kinakabahan naman ako. This is the first time na kinabahan ako ng gusto sa tanang buhay ko. Aniya rito sa dalaga at ikinalma ang kanyang sarili upang hindi na siya pumiyok ulit. Okay, this is it, Lilith. Alam mo naman kung gaano kita kamahal mula pa noon, hindi ba? At mas mahal pa kita ngayon. Lilith, ayokong ganito tayo. Ayokong ganito lang tayo. May mga pangarap ako at plano para sa ating dalawa. And I know that I will gonna have a happy home with you. I don't want us to stay just like this. I want to take us to the next level. Seryoso niyang wika sabay may kinuha na isang maliit na box mula sa kaniyang bulsa at lumuhod sa harap ng dalaga. Agad namang napatakip ng bibig si Lilith sabay bagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata dahil sa ligayang kanyang nararamdaman. Wala pa mang sinasabi si Red sa kanya
ay may inihahanda na siyang sagot para rito. Lilith Miranda, will you be my wife? Maari ba kitang makasama sa panghabang buhay? Maari ba kitang pakasalan? Aniya rito at tumango-tango naman si Lilith bilang tugon. Yes! Yes! Yes, Red! Maligaya niyang sambit sa lalaki at isang ngiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ng binata. Napaluha siyang isinusuot ang singsing sa daliri ng babaeng mahal niya. Matapos isuot ang singsing na yon, ay hinalikan niya ang kamay nito. I promise that I won't hurt you, my soon-to-be wife. I will take care of you, and you are the only girl I will love hanggang sa mamatay ako. I love you so much, Lilith. Pangako niya rito at tumayo sabay mahigpit na niyakap ang dalaga at siniil ng mainit na halik ang mga labi nito. Inula naman ang palakpakan ng dalawa mula sa mga tauhan ni Red sa restaurant na yon. At ang iba ay kinilig pa sa engagement ng dalawa. Makalipas ng 2 buwan, ay tuluyan na ngang ikinasal sina Red at Lilith. Ibinigay ni Red ang ingrandeng kasal para sa kanyang magiging asawa, na dinaluhan ng mga importanteng tao sa kanilang buhay, mula sa kaibigan, kadugo at kapatid, maging ng mga empleyado. Inimbitahan din ni Red ang kanyang ina sa kasal nila, subalit nagbatigas ito at hindi ito dumalo sa kasal. Naiwang mag-isang Doña Martina sa malaki nitong mansyon habang nagmumuni-muni. Malaki ang kanyang bahay, ngunit ni isang anak ay wala siyang kasama. Gayunpaman ay hindi pa rin lumalambot ang puso ng Donya. Habang sa kabilang banda naman ay masayang nagdiriwang sina Lilith at Red sa kanilang kasal kasama ang mahalagang tao sa kanilang mga buhay. Umaasa rin sila na lalambot din ang puso ng Doña Martina. Matapos ng kasal ay lumipad ang dalawa patungo sa Norway upang mag-honeymoon. Hindi nagtagal ay nabuntis na rin si Lilith sa panganay na anak nila ni Red. Kasalukuyang nakahiga ng dalawa sa iisang kama nang hindi mapakali sa pagtulog si Lilith. Tila may hinahanap itong pagkain. Bumangon siya at naghanap ng kahit ano sa ref. Puno naman ang laman ng fridge pero wala daw nang hinahanap niya. Kaya bumalik siya sa kwarto nila ng kaniyang asawa. Red! Red! Pagising niya sa kaniyang asawa at naalimpungatan ito. Oh, mahal, bakit gising ka pa? Halika na't matulog na tayo. Anyaya niya rito at ipinikit ulit ang kanyang mga mata nang biglang nagalit ang kanyang asawa sa kanya. Kaya nga kita ginigising dahil ayokong matulog eh. Tapos aayain mo lang akong matulog ulit? Galit nitong sambit at gulat na idinilat ni Red ang kanyang mga mata. Nagtataka siya kung bakit bigla-bigla na lang itong nagagalit sa kanya ng walang malalim na dahilan. Umupo siya sa kama at niyakap ang kaniyang asawa. Ano ba kasing ginagagalit mo? Bakit damay ako? Aniya sa kaniyang asawa. Eh kasi walang mangga sa ref eh. Kaya nga kita ginising dahil gusto ko na bumili tayo nun. Maktol nitong sambit at napakamot ng ulo si Red. Mangga lang pala ang nais nito, eh bakit pa siya nito kailangan na awayin? Tinignan ni Red ang kanyang relo at 2:00 na ng madaling araw. Mahal, 2:00 na pala. Baka wala na tayong mabilhan ng mangga. Baka pwedeng bukas na lang ako bibili. Masuyo niyang wika rito at masama siya nitong tinignan sa mga mata. Naani mo'y sasapakin na siya nito. Hindi ko naman sinabing ikaw ang bibili. Kung ayaw mong sumama sa akin, edi ako na lang. Galit nitong wika sa asawa, sabay walkout na umiiyak ito na parang bata. Muling napakamot ng ulo si Red. Mabuti na lang at natimbrihan ako ni Gray kung paano maglihi ang mga babae. Tama nga si Gray, kapag buntis ang babae, ay ang dakila nilang mga asawa ang kaaway nila. Aniya sa kanyang isipan at sinundan niya si Lilith. Sinuyo niya ito at binilhan ng mangga. Ayan ang mangga mo, kakainin mo ba yan o hindi? Takang tanong ni Red sa kanyang asawa dahil pinakatitigan lang ng kanyang asawa ang mangga at wala itong balak na kainin ito. Gusto mo ipagbalat kita?
Alok niya rito sabay kinuha ang mangga at kay bilis namang pinalo ni Lilith ang kamay ng kanyang asawa. Dahilan upang mabitawan ni Red ang mangga. "Huwag mo yang galawin. Akin to." Anito at napangiwi na lang si Red sa kaniyang asawa. Kay hirap talagang intindihin ang buntis at minsan pa nga'y kilay niya ang pinaglalaroan nito. Makalipas lang ilang buwan ay isinilang na nga ni Lilith ang unang anak nila ni Red na may makapal na kilay katulad sa ama nito. Dahil sa pagdating ng sanggol sa buhay nila ay mas naging makulay pa ang buhay mag-asawa nilang dalawa. Minsan sa buhay ay paglalaroan kayo ng tadhana, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kayo ang para sa isa't isa. Maaring sinusubok lamang ang inyong tatag at pag-ibig sa isa't isa. Ngunit nasa inyo pa rin kung paano nyo pagbibigyang muli ang inyong pagmamahalan. Dahil sa huli, ikaw pa din ang magdidesisyon at gagawa ng tadhana sa iyong buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po'y nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.